Nilaglag ni Mr. Vicente Cunanan alias Peebles mga kababayan si Harry Roque yung pulburon video. Nakita natin yon mga kababayan. Si Harry man talaga ang sangkot dito. Tapos si Roque behind pulburon video. Sabi po ni Peebles, ako ay naniniwalang si Attorney Roque ang original na pinagmula ng pulburon video at siya ang nagpakalat nito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Sabi ko sa inyo, ang paninira po, kahit itago ninyo kung tinatanong si Peebles, dokumento na binigay po sa inyo, yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Page, bedbang. yan si Peebles Cunanan, Vicente Cunanan ang pangalan niya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Dito muna tayo mga kababayan sa Joke Time. Dapat lagi lang tayong masaya. Habang yung mga DDS po nagkakalaglaga na. Nilaglag ni Vicente Cunanan alias Peebles mga kababayan si Harry Roque. Di ba? Kanya-kanya pong laglagan. Nag-react na rin po si Harry Roque. Yan ang pag-usapan natin mga kababayan ngayon. Then may counter-reactions din mga kababayan si Peebles Cunanan o Vicente Cunanan ang tunay na pangalan. But before that, dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Joke time muna tayo po. Padala ni Edeta Aguirre Jong. Classroom setting uli po tayo. Ang titulo nito, Pambansang Hayop. Yung teacher po, nagtanong sa kanyang mga estudyante, sabi ng teacher, class, ang topic natin ngayon ay tungkol sa pambansang hayop ng Pilipinas. O ngayon, ready na ba kayo? Sabi ng mga mag-aral, yes ma'am. Sabi ni teacher, very good. O ngayon, ano niya yung pambansang hayop ng Pilipinas? Ang hint, kulay itim ito. Pinigyan pa ng clue mga kababayan ng teacher. Spoon feeding na. Sabay taas ng kamay ni Diggs. Sabi ni Diggs, ma'am, kuto po. Kuto? Yung kuto sa Di ba itim yung kuto? Sabi ng teacher, ay hindi. Sa dulo ng pangalan niya ay may W. Sabi ni Diggs, ma'am, kuto. Hindi pa rin po na nag-gets yung sagot. Kuto daw. May W nga. Sabi ng teacher, binigyan pa ng another clue kasi hindi mag-gets yung pambansang hayop. Sabi ni teacher, hindi nga. O ito pa yung yung clue niya. May sungay siya. Sagot ni Diggs, ma'am, demonyong kuto. Hindi talaga po. Hindi magets. Nakalabaw yung yung sagot po. Ang pambansang hayop, may sungay, ginawang demonyong kuto. Anyway, joke man lang po. Matik na 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. O ngayon, kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi ka nabonot, qualified ka pa rin sa grand draw sa December, 10,000 pesos na. Lagay ko na rito. O ngayon, yung mga tagapanood natin po dito sa ating podcast, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click subscribe nyo po ito na ating channel. Tapos, pakishare naman sa inyong mga friends, lalo na yung mga sumali sa ating joke time. Para marami pong makapanood ng kwento ninyo. Di ba? Marami tayong mapasaya. Then, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga kwento. Kwentong totoo, hindi mga fake news. Tulad ng pinalaganap ng mga DDS ngayon, nilaglag ni Mr. Vicente Cunanan alias Peebles mga kababayan, si Harry Roque, na siyang may pakana mga kababayan. Sa pagkakaalam daw niya, sabi doon sa Tricom hearing, may sinabit po na sinumpaang salaysay. Isinuka mga kababayan ni Peebles Cunanan, si Atty. Harry Roque.
na siyang may pakana sa pagpakalat ng fake video, yung pulburon video. Nakita natin yon mga kababayan. Si Harry man talaga ang sangkot dito. Tapos si Marlica, ngayon namumuro na sila mga kababayan. Malamang pag-aabuli na sila ng ating mga authorities. Palit ng palit po yung mundo nito mga kulukoy na to. Sabi ko sa inyo, ang gawaing masama po, walang idudulot na mabuti. So sabi ni Peebles Cunanan, ang intensyon sa pagpakalat ng pulburon video para pabagsakin yung Marcos administration. Nag-backfire lahat sila. Ang bumagsak po sa kulungan, si Digong. Ito yung pure karma. Ang bumagsak po sa kulungan, gustong pabagsakin yung gobyerno, ang bumagsak yung Duterte. At kasama sila, mga kababayan, sa babagsak. Kasi, tingnan ninyo, doon sa TRICOM, yung apat na mga vloggers na hindi nag-attend, si Mark Lopez, si Banat Bay, si Sasrugando Sasot, pagkatapos si Jeffrey Celis, si Ka Eric, cited in contempt. Backfire lahat sila po sa katigasan nila ng ulo. Self-destruction, sabi ko sa inyo, ginagawa nila. O ngayon, sabi natin, si Harry Roque nag-react na after na ilaglag siya ni Vicente Cunanan, ni Peebles po, isa sa mga vloggers na in-invite po ng TRICOM. Ang may pakanaan niya, si Harry Roque. Dumipinsa si Harry Roque. Nagpa-interview kay Marlica. Sila po nagtatrayduran. Si Harry Roque parang hindi na naliligo. Roque behind pulburon video. Sabi po ni Peebles, ako ay naniniwalang si Attorney Roque ang orinal na pinagmula ng pulburon video at siya ang nagpakalat nito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Sabi ko sa inyo, ang paninira po, kahit itago ninyo kung sino yung pasimono, lilitaw at lilitaw yan. Sabi sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Kitang-kita po na piki. Ang sabi, itong taong ito, enhance na to, yung raw video niya, malabo. Kahit in-enhance po itong video, kitang-kitang malayo sa pagbumuka ng ating Pangulo. Ang sabi, tao ni Vic Rodriguez, yung model ng fake pulburon video. Sabi dito, from deleted page, may basihan kaya ito? Totoo kayang si Marlon Purificacion na dating BBM Headquarters Traditional Media Staff ang muka na nasa likod ng edited video? Baka naman maisplok mo, Mami Peebles. Spill the tea. Marlon Purificacion, bata ni Vic Rodriguez, ang tunay na gumanap sa pulburon video na nilabas natin. Mga palangga, sabi rito sa post. Hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkos mga palangga, gumagawa pa siya ng alibay na never daw niyang nakitang nagpupulburon ang Mamang Sikuting. Pinagpatungan ng muka ni PBBM sa pulburon video, tukoy na. Tao ni Attorney Vic Rodriguez nasa likod ng maskara ni Bongbong Marcos sa edited na pulburon video. In-examine po ng mga experts sa video ng NBI at saka ng PNP. Confirm. Fake nga. Pero pinaninindigan ng mga fake vloggers tulad po ni Marlica na pina-examine din daw niya yon video sa mga US experts. Sino man maniwala sa inyo? Authentic daw. O ngayon, replay ko muna po sa inyo yung usapan doon sa TRICOM hearing. Tapos, yung sagot po ni Harry Roque sa interview ni Marlica. Then, yung banat uli ni Peebles Cunanan after na mag-react si Harry Roque. Panoorin po natin yung pagtatanong ni Congressman Romeo Acop ng Antipolo City. Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribe and sworn to? Tinatanong si Peebles. Dokumento na binigay po sa inyo, yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Page, bedbang. Yan si Peebles Cunanan, Vicente Cunanan ang pangalan niya. Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Hate niya daw yung Vicente. Thank you, Pebbles. Ayaw niyang Vicente. Itong sinumpa ang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair?
Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayo ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chair. Okay, online seller. Pag kayo po ay nag-i-engage sa pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman dahil ayaw mong gamitin Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay, thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog Rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong Maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong Maisog Rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung Maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung Maisog Rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa? Opo. Thank you. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga Maisog Rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po. Yung pamasahe, ang sabi, ang nagbigay kay Peebles Cunanan, si Marlica. You see? Pero ang funder talaga po, nakaipon na. Pati yung nagpakain sa kanila doon sa restaurant sa Hong Kong, si Roque po ang financier. Ngayon, doon sa picture na pinakita po, may mga personalities doon na I think mga kaduda-duda. Ang itsura po parang mga Chinese, baka mga mga business associates po ni Harry Roque. Ngayon, sabi ng mga congressmen, kailangan na niya i-check ito ng NBI kung sino-sino itong mga nandito sa picture kasi pina-identify may 3 or 4 doon sa mga picture na pinakita mga kababayan na hindi kilala ni Peebles pero kasama sa picture at katabi mismo ni Harry Roque. Nang ibig sabihin, pagkatabi mismo ng major sponsor ng kalukuwang ito, malamang VIP yon. So kailangan talagang makilala mga kababayan para ma-uncover natin kung sino ang mga kasabwat ni Harry Roque na gustong pabagsakin ng gobyerno sa aligasyon mga kababayan ni Peebles sa pamamagitan ng fake pulburon video. Nasabi nga natin mga kababayan na nangyari, nag-backfire kay Digong. Malamang approve ito lahat ni Digong. At ang ultimate mga kababayan na brain, si Digong. Di ba? Ang bumagsak mga kababayan, imbis na si PBBM, yun ang objective nila, pabagsakin yung gobyerno, yung ating Pangulo, para iluklok si Sara.
Ang bumagsak po sa kulungan, si Digong mismo. Kita ninyo ang tinatawag na karma. Kaya po, yung pag-iisip ng masama sa kapwa, sabi ko po, may buwelta palagi yan. Kung ano yung itinanim, yun ang anihin mo. Kaya beware po, mga kababayan ko. Balikan natin yung pagtatanong ni Congressman Ako. Punta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap no July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner Naimbita po ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Harry Roque. Si Harry Roque. Nilaglag na plus siya rin ba mga kababayan. Hindi po, yung pong organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas, na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, critic yun. po. Kasi Opo, malawak po critic yung po. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Ito Yes yung po, Mr. binimin Chair. ko. Yan po yung dinner. VIP ito sigurado. Kasi Yes po, Mr. katabi ni ano, Chair. Yari Try ko Roque. po lahat, yung kakilala ko lang po ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Ito siya. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Ito. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Si Okay. Mr. Ako po Sasot. yung kasunod. Sumunod po si Miss Si Peebles. Joey.
Next, si Sec Trixie, Si Joey Attorney Cruz, Vic, si and then Trixie, yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. mga DDS, taga-Esemina ito. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Si Vic Rodriguez yung ito. katabi po nung naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi nung naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Si Jun Abines ito. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong. Si Glenn and Chong. Si Doc Si Lorraine Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo doon Mapira. sa Saan laman kaya ng galing po? affidavit. Sa Pugot Sinabi siguro. mo sa iyong affidavit na pinag-uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming ng chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nila narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama Yes, po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parelease sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat ang maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yon? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international blogger.
Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes. Malinaw ang intention po. Pulburon video po. Malinaw na fake. Kung may papatol po na isang vlogger na international, kasi wala man pumapatol dito, kundi sila lang. Sila dati nang hindi credible. Kasi mga kilalang sinungaling at nagpapakalat ng fake news. Kaya nagpa-planning po sila doon sa meeting na kailangan may makuha sila, may magamit sila na international vlogger para to maximize the propaganda. Magkaroon ng semblance of credibility. Para yung damage, mga kababayan, yung impact kay PBBM ay solid. Kasi ang objective nga po, ibagsak si PBBM at iluklok si Sara. Maligtad po yung naging epekto. Ang nangyari, talagang may Diyos po. Dahil sa kanilang mga pinagagawa, ang bumagsak po sa kulungan si Digo. Iyakan sila ngayon. Yung ating Pangulo, relax lang po. Yan kasi, wala kayong tigil sa pag-iisip ng masama sa kapwa. O lahat nag-backfire sa inyo. At malamang sa malamang itong si Atty. Harry Roque, ma-deny ang application na sa asylum. Mga kababayan sa the Netherlands. At itong si Marlica, paliit ng palit ang mundo ni Marlica. Next time po, siya nga aboli ng Interpol. May case build-up po sa kanya. Katulad ni Harry Roque, may case build-up yung NBI at DOJ. It is just a matter of time. Matutuldukan po ang inyong mga kasamaan. Sabi ko sa inyo, kung ano ang itinanim, yun ang inyong aanihin. O inaani na ninyo ang mga kasumpa-sumpa na pinagagawa ninyo sa ating napakabait na Pangulo. Yan ang makuha ninyo. Ngayon, kayo nagkakagata na ngayon. Balikan natin si Peebles, mga kababayan. Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Atty. Harry Roque po. Si Ayun. Atty. Harry Roque. Siya po ang salarin, si Roque. Pwede ko bang tanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ang panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. Yung gustong magpabagsak sa ating gobyerno, gustong pabagsakin si PBBM, sila yung bumagsak. Mismong yung amo nila na si Digong ang bumagsak sa kulungan. Kita ninyo ang karma? Solid po yung yung tama ng karma sa mga Duterte, pati sa kanilang mga kasabwat. Yan ang sinasabi natin. Pag wala kang tigil sa pag-isip na paggawa ng masama, bubulta talaga sa'yo. O ito inabot nila, patong-patong na problema, patong-patong na kaso. Liyakan sila ngayon. Harry Roque, halos hindi na makapaligo. Nasira yung kanyang karir. Sabi ko sa inyo, nasira yung karir sa politika ng mga Duterte. Si Sara, ganun din.
pati si Pulong, si Baste, si Atty. Harry Roque, lahat sila, mga kababayan. Ang dapat ditong sisihin, sarili nila, dahil sa masama nilang ugali, mga kababayan, self-destruction ang kanilang inabot. Tama po yung ating mga analysis. Ang tawag dito sa amin, gari ka man sa nangayanoy, naghayop sa lubang. Yung umihip ka sa sa lusong. Pag naghayop ka sa lubang, yung mga yung mga dust na galing po sa ipa ng lusong, yung binabayo, di ba? Bubuelta yun sa mukha mo mismo. At yun, mapupuwing ka. Yun ang nangyari po sa mga gawain ni Harry Roque. Tama. Meron. Yung napatawa si ako. Yung sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Malinaw po, kahit yung investigasyon ni Panser, Bato de la Rosa, na nasa lista ng PDEA daw, yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong, ganon din yung intensyon, no? Yung mga akusasyon ng mga Duterte po sa ating Pangulong Bongbong na gustong mag-perpetuate in power, ayaw nang umalis. Ang totoo niyan, mga kababayan, sa mga actions nila, sila ang ayaw. Gusto nilang makabalik sa posisyon. Ayaw na nilang patapusin mismo yung ating Pangulo. Ang model nila, yung nangyari kay Erap, nag 2 years lang. Si Erap ang umupo, si GMA. Kaya lang, nakasen si GMA, hindi na niya uobra. Biglang nanahimik po after doon sa issue ng Tambaluslos. Why si GMA? Hindi niya tayo obra kay PBBM. Nang i-demote siya, mga kababayan, doon sa pagka-senior deputy speaker, nakalata si GMA, biglang sumurrender kay Martin Romualdez. Gustong palitan si Martin. Ganon, mga kababayan, yung agenda nila. O ngayon, nagkabukingan na po. Ito na si star witness, whistleblower po si Vicente Cunanan alias Peebles po. Basag na basag si Harry Roque. Balik tayo, mga kababayan, sa hearing. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, ini-release officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Yung video do sa Canada po, hindi photo, video. Itong pulburon video po na fake. Paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng pulburon video sa rally sa Vancouver. Epekto ng pulburon, kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ang daming damay nito po. Yung mga organizers ng maisog po, mga kasabwat ni Harry Roque. Siguradong ninenervyos na sila. Unang-una, yung kanilang pinono, si Digong, mga kababayan, nakakulong na. At si Sara, na-impeach na. And awaiting impeachment trial. At malamang sa malamang conviction ng bagsak ni Sara Duterte. Sa lakas, mga kababayan, ng mga ebidensya laban sa kanya. Una, yung pagbabanta sa ating Pangulo. Pangalawa po, yung santambak na mga fake recipients ng confidential funds. Kaya sabi ko sa inyo, with all these developments, ito na yung katapusan ng dynasty nila.
Ang tumapos mga kababayan, sila man lang, self-destruction. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mo... Si Maharlika po ang mouthpiece. Tiis ko palagi. Kasabwat na malinaw ni Harry Roque. Hanggang ngayon, mga kababayan, in fact mamaya play ko sa inyo. After ng bilasyon ni Peebles, nag-live si Maharlika. Guest niya si Harry Roque. Nagpadala sa iyo na mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang pulburon video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Si Maharlika po, ang pagkatao, suspected character siya. Kaya nga siguro, yung intensyon niyang dumikit sa first couple po, kunwari loyalista siya. Pero may intensyon siya, mga kababayan, na magkaposisyon, lalo na po sa Amerika. Alam na natin, may vested interest. Marunong po mag-sense. Si First Lady Lisa Marcos, mas matalino yung abogado. At gifted po siguro si First Lady Lisa Marcos kung sino yung mga personalities na mangga and manipulator. Gustong i-manipulate, madaling sabi, si Peebles kasi magkaibigan sila. Gustong gamitin. Kaya sinabi na, sakyan mo na lang. May mga taong ganyan, kahit dito sa amin. Buti twice din itong si Peebles kahit papano. Hindi nagpagamit. Ayun, ito na yung nangyari. Nagkabukingan na. Kaya mag-ingat po tayo sa mga tao na katulad po ni Maharlika. Ako, tingnan mo lang sa itsura po ni Maharlika. Peligrosong tao na pagtiwalaan at malamang sa malamang. Itong si Maharlika, pag hindi na napakinabangan ng mga Duterte, baka i-dispose na. Di ba? At pag ito i-dispose na kasi wala nang pakinabang at sirang-sira na po ang credibility, malamang bumaliktad naman ito si Maharlika. Lang, sino pa yung magtitiwala sa kanya?
At ang danger dyan, mga kababayan, kung isakripisyo siya, kasi marami na siyang alam, yan ang peligro dyan. Kaya ito mga pinagagawa po ni Marlica, napaka-peligroso. Kaya lang ito, choice niya yun. Hindi mo man pwedeng pagsabihan si Marlica kasi tulad ng mga Duterte, si Digong, ni Sara, ang paniwala nila magagaling sila. O ngayon, nagkabolbol na yung kanilang buhay. At mga kababayan, sa aking observation, pasikip ng pasikip ang mundo ni Harry Roque pati ni Marlica. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ayan po, yung fake video. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin, Pebbles? Raw Yes, video. po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Marlica noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang Malinaw na sinasabi fake? o Gawa-gawa? nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron Malabo? din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung Malayo yung mukha, isang raw version at yung enhanced version. Paki-paliwanag Ito yung po enhanced. sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Sa Mr. Chair. enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ka naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chairman, pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Cunanan? alin po, Mr. Chair? Yung hindi si ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Hindi si... PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Malinaw? Fake? Ano po yung basihan? Napakalayo yung itsura. Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya Ang naniniwala man lang po sila, si Harry Roque, si Marlica, yung mga DDS vloggers, tapos mga supporters nila. Kasi pari-pareha sila sinungaling. Ang unique qualities, mga kababayan, unique character ng mga sinungaling, yung sarili nilang kasinungalingan, pinaniniwalaan nila. Ganon ang mga sinungaling. Gagawa sila ng kasinungalingan, ipapakalat nila, tapos paniniwalaan nila. Ganon katindi po ang mga taong yan. At ang defense nila, mga kababayan, kasinungalingan pa rin. Kaya patong-patong. Kaya po, yung pagsisinungaling, alam ba ninyo mga kababayan sa Bible, the penalty ng kasalanan na pagsisinungaling, the liars, impyerno po ang impyerno ang bagsak pag ikaw ay sinungaling. Ibig sabihin, mabigat na kasalanan po ang pagsisinungaling. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, ang unang sinungaling sa mundo, in the universe po, si Satanas mismo, the father of lies. Nagets ninyo? Yan Revelation 21 verse 8. Ano sabi diyan? But the fearful and unbelieving, and the abominable and murderers, yung mga sangkot sa AG case po, mga murderers sila, mamamatay tao, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, lahat ng sinungaling, shall have their part in the lake of fire, in the lake with burneth with fire and brimstone, which is the second death. Death penalty po, hindi lang yung death penalty dito sa mundo, kundi yung death penalty sa langit.
Nang ibig sabihin po ng second death, ilulublob ng Panginoon ang iyong kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Eternal separation from God. Yun ang direction po ng mga sinungaling. Kaya iboto ninyo yung mga sinungaling ngayong eleksyon. Sama-sama kayo niyan sa impyerno. Itong ginasadlakan po ng mga Duterte at ni Harry Roque ngayon, lahat ito produkto ng kasinungalingan. Kaya nagkabuhol-buhol yung kanilang buhay. Nasira. Sila yung sumira. Dahil sa matindi nilang pagnanasa na makabalik sa posisyon, hindi makapaghintay sa 2028 po. Yan ang totoo niyan. Gustong pabagsakin yung gobyerno? Time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena? Yes po, Mr. Chair. Ayun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero Ikat na natin, mahaba na. Na-establish na, mga kababayan, based doon sa hearing, sa testimony, sinumpa ang salaysay ni Peebles Cunanan, Vicente Cunanan, isang vlogger na yung inclination sa kanyang vlogging, although hindi niya sinasabing supporter siya, pero yung inclination ng kanyang mga vlogs at mga posts nandun sa mga Duterte. Kaya lang, nag-away-away sila, nagkalaglagan ngayon. Kanya-kanyang interes eh. You see? O ngayon, nagsalita na si Harry Roque, nag-react doon sa programa ni, sa podcast ni Marlica. Ito ngayon ang balita ng Inquirer. Roque doubts vlogger after he gets tagged as Polvoron video source. Yan ang attorney Harry Roque na sinira po yung kanyang karir dahil sa matinding pagnanasa sa poder. In a live stream on Tuesday kahapon, which was posted on his social media pages, Roque and blogger Marlica questioned the motives of blogger Vicente Cunanan, known online as Peebles, for claiming that he was behind the video accusing President Ferdinand Marcos Jr. of drug use. Sabi ni Attorney Harry Roque, his character niya is truly questionable, from being a first critic of Marcos to now being a bootlicker. Why? How much was it? What's the reason? Tell us why. Sabi po ni Roque na nasa Netherlands seeking asylum. Magkano niya yung binayad? Yan ang pinalalabas ni Attorney Harry Roque. Yung mga gawain ninyo. Tama po yung paulit-ulit nating sinasabi. Ang matinao, maginibo. Sabi sa Bicol, pag ang tao ngaya, matinao, maginibo. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang mainakusa, siya yung may gawa. Gawain nyo kasi. O diba? Kaya akusa kayo ng akusa. Kasi yun ang gawain ninyo eh. Ito si Marlica, ang tawag niya sa Tridocom. Binuhay ang Polvoron video. Pagpabagsak ng Polvoronic, ano ang totoo? Sabi ko sa inyo, it's just a matter of time. Masusukol at masusukol ito mga taong ito. Mga kababayan, tulad ni Digong, nabitag dahil sa mga gawain nila. Ganon din ang mangyayari dito kay Harry Roque tapos kay Marlica. Ngayon, pakinggan natin yung interview ni Marlica. Pa-interview dito si Harry Roque. Yan si Harry Roque. Ang isang kaibigan, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka nila Satanas, o kung ano pa man. So kung gusto mong bumalik sa kanila, wala na ako. Referring to Peebles. Definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya. Kasi baka gurgurin siya. Then also, mga akusasyon po. Peligroso. Mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas.
So ako naman, Ito na si Harry Roque na parang walang guli. Pakinggan natin yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Lalong pinapahamag yung sarili niya. Pagpatuloy mo lang yan, Atty. Tur tayo ng ating mga kalaban. pari, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikwento ko kasi para hindi maputol. So ang kinukwento ko, during the Hong Kong, Pinapalabas nila na may Hong Kong intensyon na maisog, gurgurin wala sila pong ng Marcos gastos administration. ang maisog organizer. Malabo po. Wala naman kayong mga pera. Hindi pagtsatsagaan sila ng ating Anyway, So ako ay ng ating Pangulo. Walang ganon. Kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. Hindi lang po actually si Mother Paquera ang binigyan ko ng pera. Para may inadmit niya, panggastos binigyan sa ng Hong Kong. pera. Nagbigay pa ako ng pabaon. Siya pala yung pocket money at nagpundo. everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So yun yung kwento. So doon sa TRICOM, kanina tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yun at ang kaibigan namin. So yun yung kwento. So, May isa ngayon, pang hindi pinapangalanan na kaibigan. Pera, gastos ko sarili ko. Hindi minention ni T-Balls. Kita ng talaba sa Netherlands. Lalabas din yan, mga kababayan. Tuwa pa, oh. Okay. So, dun sa kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang Binigyan daw ng ka? script. Alam mo, unang beses si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. Ang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag-360-degree turn. Hindi Pero 360 degree, 180 degree siguro. Lang, sabi nga niya, ang ibig sabihin, na niya panghanap buhay, online selling sa internet. Kasi po, pag 363 degrees turn, ibig sabihin, bumalik sa dati. Di ba? 180 degree siguro. Anyway, masyado nang confused itong si Harry Roque kasi tingnan ninyo, nangayayat na po sa kakagawa ng masama. Ganon, mga kababayan, pag gumawa ka ng masama, ganon ang aabutin mo. So talaga namang kamalasan. Ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang 360-degree turn siya, kasi mga realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang maawa kayo sa buhay ninyo. Pinaglalaban. Kasi nagtatago na kayo. Sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kami mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gastos sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa aeroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon, no? Pero talaga, ang intention ko doon is just pagsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally, no? Kasi napakadaming tao. Umuwi ka na rito, Atty. Harry Roque, para sagutin mo itong patong-patong na problemang pinasok mo. Kaya sabi ni Harry Roque, sorry peoples, but I really share the view of Marlica that we are not mad at you. But if ever, we pity you because we understand that we are not like you who rely only on online selling for a living. We have some savings because we happen to get by with our work. Paniwala sa inyo, yung savings na sinasabi mo, alam na namin kung saan galing. In fact, yan ang hinahabol ng Quadcom. Kaya tumakas ka kasi yung salin mo, binobosisi ng Quadcom. Hindi mo maipaliwanag kung saan galing yung yaman mo. Sinasabi mo na online lang kasi, online seller lang si minamaliit mo. Pero ang maganda kay Peebles, hindi siya nagtatago. Na-invite pa ng Congress. Sumikat. Biglang sumikat si Peebles po. Kayo ngayon, nagtatago. At malamang sa susunod ang magtatago si Marlica. Abuli na po ng Interpol. Once na na-file yung kaso ng NBI, mga kababayan. Si Harry Roque dati nang nagtatago. Kaya nga nagsisik ng asylum siya. At malamang ma-disapprove. Okay, sabi ni Atty. Harry Roque, according to Roque, what would bring down the government is the growing anger of people who are allegedly tired of Marcos administration's mismanagement. Now, is the video enough to overthrow the government? No, because what would overthrow the government is a combined opinion
from the masses that they no longer deserve to stay in power. Not Harry Roque. Don't give me too much credit as if I'm too good. Sino man na nagbigay sa iyo ng credit na sabi mo, you're too good? Lahat man baliktad yung sinasabi mo, hindi ka too good, too bad. At yung sinasabi ninyo na ang magpapabagsak, hindi kayo, hindi man talaga kayo ang magpapabagsak. At hindi mababagsak po, hindi babagsak ang administrasyon. Bakit? Nandiyan ang support ng napakaraming mga Pilipino, ng military, ng PNP, kasi maganda yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Ngayon, sa effort ninyo na dinideny ninyo na yung pulburon video, ang aim nun, objective, pabagsakin yung ating gobyerno, si PBBM, ano ngayon yung nangyari? Di ba ang bagsak ninyo? Ito na, yung amo ninyo ang bagsak sa kulungan, sa The Hague. At malamang sa malamang, hindi pagbigyan yung interim release. Petition for interim release. You see? At kayo, ano yung bagsak ninyo ngayon? Nagtatago kayo. Sabi natin, walang ibubungang mabuti ang masamang gawain. Pag nag-isip ka ng masama sa kapwa, babalik at babalik sa iyo. O ito na nga po, bumalik sa inyo lahat. Ang tawag ng mga tao, karma. Solid karma po. That statement, mga kababayan, ni Atty. Harry Roque sa interview ni Marlica, sinagot na ni Peebles din. 6 hours ago, sabi ni Peebles sa kanyang post, "This will be my last post for the fans daw sa Hong Kong dahil never na naging eksena ko sa social media ang tungkol sa pera." Nung nag-aaway si Joey at Maui, yung mga in-invite na vlogger, yung kasagutan ni si Joey Cruz, kasagutan ni Congressman Abante. Ito si Joey Cruz. Itong si Maui Spencer, isa sa mga in-invite. Pero dumating kahapon. Isa din itong bakla na laging nagbablog doon sa nilalangaw na Friday people power daw nila sa Idsa Shrine. Natama na, yung kaibigan natin ang nagbayad ng hotel at airfare natin. Marlica gave me $100 panggastos and I'm so thankful for that. The other remittance na pinadala niya sa akin was for the Bagyong Karina. Yung remittance nung June is gift niya sa akin nung birthday ko kasi June 12 yung birthday ko. Nung namigay ako ng gift sa mga pulubi nung Christmas. And ang pinaka-thankful ako, yung tinulungan niya ako sa lab test. Makikita nyo naman po yan sa date ng remittance kasi yung funds yan for Hong Kong isang bagsakan lang yan. Marlica, nak, alam mo yan na tumawag ako sa iyo na in-invite ako sa Hong Kong at gusto ko pumunta. Yes, totoo po yung sinabi niya na sige mother, tutulungan kita. Pero alam mo na may ibang tumulong, ayokong makipagtalo sa iyo dahil hindi ikaw ang nasa testimony ko na naglabas ng video. Pero kung pinagpipilitan mo na ikaw, choice mo na yon. Kung tinunduhan ako ni Marlica sa travel ko sa Hong Kong, gaya ng sinabi ni Baklang Hari, maglabas kayo ng resibo na kayo nag-book sa akin ng hotel, plane ticket ko. Ang Baklang Pogo owner na nagtatago, ikaw yung nagsabi nang wag iboto si Duterte dahil isa siyang kriminal. Ikaw yung human rights lawyer ni Jennifer Laude na pinatay ng isang American military pero pumayag ka na may alis si Pemberton sa Pinas kasi that time spokesperson ka na ni Duterte. Hindi ako human rights lawyer, normal na tao lang ako. Kung may dapat questionin ang pagkatao, hindi ako, ikaw yun. Buwelta mga kababayan ni Peebles kay Harry Roque. Alam ko na ikaw ang nagpundo ng rally sa EDSA. Naghanap ka ng mga taong pwedeng bayaran. 1,000 katao pero magkano lang? Binayad nyo 250 pesos kada tao at pagkain lang. Kaya naman, nag-alburoto ang mga hakot from Baseco, Tondo. 1,250 lang yung binigay. Tubo pa si Harry Roque, madaling sabi sa revelasyon ni Peebles. Ginawang negosyo po. Yung pagrarally, sabi ko sa inyo, may mga nasa likod niyan. At malamang foreign power po, milyon yan, mga kababayan. Kaya huwag kayong naniniwala sa kanila. May mga hidden agenda sila at malamang konektado po sa West Philippine Sea. Kaya sabi ko sa inyo, this election po, never ninyong iboboto yung mga kaalyado nila, mga kasabwat, mga makapili, mga kababayan. Asa pa kayo sa mga taong yan. Sabi ni Peebles dito, walang pakialam ang TRICOM sa ginawa ko. Dahil kung nakialam ang TRICOM, gaya ng sinabi nyo na mali ako, na nasa New York pala unang linabas yung video, isang pagpapatunay na hindi scripted.
at galing sa akin yung testimony ko. Paninindigan ko yung testimony ko na fake ang video at doon po tayo mag-focus. Kung pinunduhan nyo ako sa Hong Kong, okay, go, kwento ninyo yan. Naintindihan ko kayo na kailangan ninyo ako i-debunk dahil binasag ko yung pulburon video. Baklang panot, umuwi ka na ng Pinas. Sampan mo ako ng kaso, patunayan mo na totoo yung video at don't forget to bring the authentication that the video is not deepfake. Focus tayo sa pulburon video. Huwag kayong maraming airs. Sampan niyo ako ng kaso para magkaalaman tayo. Thank you and don't forget the authentication. Itama ang mali. Yan ang sabi ni closing statement niya kahapon sa Tricom. Bakit tinanong ni Congressman Acop, bakit man niya ginagawa ito? Gusto ko lang anyang itama yung mali. Sabi ni Piwol. Ayun na po ang mga kontrobersya. O ngayon, kung confused pa po kayo, para hindi kayo na-confuse, ma-confuse po, dapat itanim ninyo sa isip ninyo na pag DDS po, galing sa kanila yung balita, fake po, huwag na kayong maniwala. Kasi pag naniwala kayo, di biktima kayo ng fake news. Ganun lang yun. Pag kayong pabibiktima sa fake news po. Kasi pag nabiktima kayo ng fake news, ang ibig sabihin yan, bobo kayo. Gusto ninyong matawag na bobo? Naniwala ka sa fake news, di bobo ka. Ito naman diba? Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.